Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na pag-usapan natin dito at magbigay po tayo ng kanya-kanyang opinion ho mga ka-action tungkol po ito sa nakikita nyo dyan sa screen. Siya po ay si retired PMayor Clemente ho mga ka-action, no, na kung saan nagbitaw nga po ito sa social media sa isang interview ng mga maanghang na salita laban sa administrasyon na pagbabanta sa administrasyon. At ito nga po, gumawa po sila ng manifesto laban po sa mga nag-suspendi sa SMNI ho mga ka-action, na kung saan kinukundina nila ang mga nagsuspendi. At ito po ba pala, ganito po kaseryoso ang nasabing manifesto, sabi niya po mga ka-action. Ito ho, panoorin ho natin bago ho tayo magtuloy-tuloy. Sir, strongly worded po yung manifesto of support. Gaano po kabigat po yan, sir, lalo po sa inyo ng mga PMayor, na itaya po ang inyong pangalan sa isang manifesto, paghahayag lang naman yun ng support, para po sa mga prinsipyo na inyong pinaglalaban na nakuha rin po ninyo ang katuruan sa PMA? Serious yun. Hindi biro-biro yun. Pagka yung doon sa mga kinakaukulan, hindi dapat i-set aside lang yun. Hindi, serious yun. When a group of PMAyors, and in fact, kahit sino nga affix their signature over something. Ang training namin kasi, pagka pinirma yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta ano lang yun. Joke-joke, no? So yun na ho mga ka-action, no, narinig na po natin ang kanyang sinabi. O, di ba? Very seryoso at hindi joke-joke ang nasabing manifesto ho mga ka-action, no? Ito nga po ang ano niyan sa pag-ano nila sa pagsusumili ng SMNI, kaya gumawa ho sila na matapang ang nilalaman ng sabing manifesto ho mga ka-action. Ang tanong ho namin dito sa inyo, Kapitan, ang sabi mo very seryoso at hindi joke-joke. Ang tanong ho namin, nung nagkaroon ho ng problema ang Rappler, gumawa din po ba kayo ng manifesto gaya ng ginawa nyo sa SMNI na ipaglaban ang karapatan bilang mamamahayag? Gumawa po ba kayo? Mukha yatang wala ho kaming narinig. Di ba? Dito lang ho kayo sa SMNI na gumawa ng manifesto. Di ba? Wala ho kaming narinig na kinundinan nyo po ang problema, ang gumawa ng problema ng Rappler. Oh, 'di ba? Inano po 'yon? Duterte administration 'yon. At yung pagridtag ng silis at baduy na yan sa inyong kabaro na si Mayor Magalong, gumawa din po ba kayo ng manifesto para ipagtanggol ang inyong kabaro? Mukha wala din po yata kaming naririnig. 'Di ba? Tapos dito ang lakas-lakas nyo gumawa ng manifesto at sasabihin nyo very seryoso. Anong ibig nyo sabihin? May pinapanigan po ba kayo, Kapitan? Diba? Oh, yun lang ho ang tanong namin. O, ito pa. Pakinggan pa natin ang sunod-sunod nyo na dak-dak. Another series, another badoy, another citizen, or groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isave niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, destabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. At tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin nyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa
kung whatever, explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang higpit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo, honorable? Ano pagkakaiba? Honorable din tong mga sundalo, honorable din tong mga tong mga government employee. Ba't kayo lang ang may monopoly of being honorable? Hindi. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin nyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki ng expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Kaya dapat ang presidente magsalita siya na yung Duterte wag niyong pakikialaman. Yung ICC tigil yan. So yun na ho mga ka-aksyon, narinig na po natin ang lahat ng niyaw-yaw niya. Oh, di ba? Pero doon ako pabor. May pabor lang po ako. May kunting pabor ako doon sa sinabi niya. Na kapag sumubra at kapag may hinahanapan niya daw ng sobra ang Kongreso, nga do, sa ang iya tinupunto doon, yung ginastos nga po ng travel expenses ni Martin Romualdez. Tama po yun. Hanapin ang sobra. Kung alimbawa man may 1.8 billion ang nasabing budget at 39 million lang ang nagastos, ang kabuuang nagastos. Okay. Dapat nandun yung resibo ng lahat ng nagastos at kung nasaan napunta ang sobra sa sinasabing budget na 1.8 billion kung ang dineclare nila is 39 million lamang. Oh, tama po yon. Doon agree po ako sa sinabi mo. Pero may tanong din po ako sa iyo. Nung si Sara Duterte ba na hanggang ngayon ay kasangkot siya sa issue, sa malaking issue sa 125 million. Tinanong nyo din po ba si Sara Duterte kung nasaan ang 125 million at kung nasaan ang resibo na yon? Kung wala naman resibo, nasaan ang mga proyekto na ginagamit na pinagkagagastusan niya sa loob ng 11 days? 'Di ba, Kapitan? Dapat kung hanapan yung Kongreso, hanapin nyo muna ang sa 125 million sa iniidolo nyo. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, kapag ginalaw si Duterte, good luck sa administrasyon. Kapag ginalaw si Sara, good luck sa administrasyon. Kapag ginalaw ang SMNI at matanggalan ng franchise ang SMNI, good luck sa administrasyon. Teka muna. Yung pagbibigay mo ba ng warning sa administrasyon, kaya mo ba yan paninindigan? Halimbawa, kapag ginalaw si Duterte, kapag ginalaw si Sara, kapag tinanggalan ng franchise ang SMNI, ibig sabihin, magagawa kayo ng kaguluhan? Ganun ba yan? Dapat mag-ingat ka po, Kapitan. Dahil umuugong po ngayon ang issue ng destabilization. At ikaw, retired na PME. Di ba? Dapat mag-ingat ho kayo. Di ba? At ano sabi mo? Itigil ang ICC? Di ba? Ang lakas naman ng lobo para itigil ang ICC. Ano ka, hello? Para mo na ring nilabag ang kautusan ng Supreme Court. Mas matalino ka pa ba sa kataas-taasang hukom? 'Di ba? O 'di ba? Isang malaki itong pagbabanta. No? Kung tutusin, lumabag po kayo sa batas na aayon sa revised penal code, Kapitan. 'Di ba? O ngayon, maliwanag ho na ang SMNI o na-contempt ang dalawa na yan dahil po may kasalanan. Hindi porket na naggumawa po kayo ng manupisto ay natakot sa inyo ang Kongreso. Bakit? Natakot ba sa inyo ang Kongreso?
Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kaya nakalaya sila, lalong-lalo na si Siles. Dahil nakuha na ng Kongreso ang kanilang gusto na sabihin ni Siles ang source niya. Yun at nakalaya na siya. Hindi ibig sabihin na nag-ano kayo ng manifesto ay pinalaya agad ng Kongreso. Hello? Ano kayo? Di ba? Oh. Siguro, gumagawa lang kayo ng eksena sa social media. Alam nyo, sa totoo lang, ang mga ganitong style, umano lang to, kung may sasama sa kanila na taong bayan, wag nyo na po isali ang taong bayan. Kung gusto nyo po manggulo, kayo na lang po. At sa palagay mo ba, kaya mo ba diktahan ang mga militar na active ngayon? Sino ka ba? Para susunod sa yung mga militar, retired ka na. Diba? Yan din ang isip-isipin mo, kapitan. Oo, dahil dyan sa bunganga mo na yan, pwede ka na nga siguro ipahuli ng administrasyon Diba? Dahil maituturing na po yan na isang pagbabanta. Ginamit mo pa ay warning you. Diba? Ay paano pala kung hindi nakalaya si Siles at Badoy? Diba? Magsasalita ka kaya ng ganyan? Nagsalita ka lang po. Tapos na nakalaya at liliwnawin po namin sa inyo, sa lahat ng mga viewers ko, nakalaya po si Badoy at Siles dahil nakuha na ng Kongreso ang kanilang gusto na sabihin ang source ni Badoy o ni Siles, kaya sila ho nakalaya. Hindi po dito sa ginawa ng PMA na to, na kapitan, na manifesto. No? Hindi ho takot ang Kongreso. Naging Kongreso pa sila kung takot ba sila sa inyo. Diba? So yun lang ho mga kaaksyon, no? Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.